Good morning. Ayan. Masaya ba ang bawat isa na tayo ngayon ay nandito sa gawain ng Lord? Masaya po ba ang bawat isa? Ayan. So, ako rin po ay nagagalak na muli nakasama-sama tayo. At salamat talaga sa presensya ng Panginoon na kasama natin ngayon. Na kanina pala sa simula ng gawain ay talagang alam ko sa puso natin ay tiname natin na maparangalan ng Lord. Amen? Sa pag-awit natin ay hindi na natin tinignan kung nasa tono ba tayo. Pero ang mas tinignan natin yung puso natin nakatono sa Panginoon. Amen po ba? Huwag po kayo mag-alala kapag ang puso mo nakatono sa Panginoon, ang boses mo kayang itono ng Lord. Amen? Kaya nga tawag doon sa mga gusto maglingkod sa Panginoon sa anumang larangan. Ayan. Ang Lord na magbibigay sa iyo ng kakayanan. Pero kung natitignan niya ay kung ano yung laman ng puso mo, kung paano mo ito paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Pwede ba palakpakan natin ng Lord? Ayan. Sige po, inaalaya ko bawat sana tayo po ay tumayo at tayo po ay magbabasa ng salita ng Lord. Yan, magpapatuloy po tayo sa aklat ng Galatians. Medyo malapit na po tayo matapos sa aklat ng Galatians pero meron po tayong tatalakayin. Ito ay tatlong bagay ito pero hindi natin tatalakayin ng isang linggo lang. Kumbaga hahatiin natin. So meron tayong tatalakayin ngayon na isang topic. Yan. At sa next week ay iba naman. Sa susunod ay iba din. So makapagbukas po kayo sa aklat ng Galatians chapter 6 verse 1 hanggang 5. Actually nandito. Kasi hindi ko siya ginawa ng PowerPoint. Kasi ang gagawin natin ngayon ay tatalakayin natin habang naka-post o nakalagay dyan yung verse. Okay po? Sige, basahin po natin ang sinasabi sa Galatians chapter 6 verse 1 hanggang 5. Pwede po kayo tumingin dito or dyan sa mga Bibles na hawak po dyan natin. Ito po ang sinasabi. Brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. But watch yourselves, or you also may be tempted. Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. If anyone thinks they are something when they are not, they deceive themselves. Each one should test their own actions. Then they can take pride in themselves alone, without comparing themselves to someone else. For each one should carry their own loads. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, salamat po dahil muli kami ay bubusugin mo ng iyong salita. Dalangin po namin, ikaw po ang siyang mangusap sa amin, ikaw po ang maganda sa aming pandinig, sa aming puso, maging sa aming isipan, na sa biyaya mo ang aming maunawaan ng lubos ang iyong salita. At ito Panginoon ay tanggapin namin na magpapakumbabad buong pusong pagpapasalamat. Banal na Espiritu Santo, kumilos ka po sa iyong dakilang kaparaanan at patuloy ikaw ang siyang mag-alis ng anumang buwabagabag sa aming isipan o anumang gawa ng kalaban sa oras na ito para kami ay hindi makapag-focus sa pakikinig. Gamitin niyo po ang iyong lingkod, itago mo sa iyong likuran upang ikaw ang siyang mahayag. At patuloy na ang katotohanan ng iyong salita ang siyang matanggap ng bawat isa sa amin sa umagang ito. Salamat po sa iyo ang papunit parangal. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Yan. So last week po, atin po na pag-usapan ang blessing. Yan. Atin po na pag-usapan ang blessing na tinanggap natin sa Panginoon. At ito nga po ay yung tinatawag na fruit of the Spirit. Amen? So sino po nakakatanda? Ilan po ba yun? Ilan? Siyam. Ayan. So, pwede ba sabay-sabay nating i-recite ngayon? 1, 2, 3. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Amen po ba? Pwede ba palakpakan yung sarili nyo? Ayan. Ayan. So, sabi nga po, no, ito ay makukuha lang natin o madidevelop sa buhay natin if we are walking with the Spirit or in the Spirit. Amen? But then, lagi natin tatandaan na every blessing na ating tinatanggap. Ayan. Tanungin mo nga yung katabi mo ngayon, may tinanggap ka bang magandang blessing? Anong sagot mo, yung mga natanong? Meron wala?
Meron. Ayan, meron syempre. Sasabi, sige, sino yung sumweldo na? Ayan. Sino yung natanggap na yung mana? Meron ba? Ayan, ano? Pero, malinaw rito na pinag-uusapan natin ay yung naging pagpapala ng Diyos as we walk in the Spirit. Amen po ba? At ito nga po ay ang bunga ng banal na Espiritu Santo. But then, every time we receive blessings, yan, or blessing, dapat po natin tinatandaan na hindi ito binibigay sa atin para sa sarili lang natin. Amen? Ibig sabihin, every time we receive blessing, ito ay may kaakibat na responsibilidad. Amen po ba? So, ang isang tao, kaya siya nagiging greedy, yan. Kaya siya nagiging greedy kasi iniisip na yung blessing ay para sa kanya lang. Ang isang tao, magiging makasarili siya, no? Ang gusto niya lahat sa kanya kapag iniisip niya lagi na siya lang yung nararapat na tumanggap. Amen po ba? But then, bilang mga mananampalataya, isa sa tinuturo sa atin ng Lord, dapat tayo, no, ay nagiging channel of blessings. Amen po ba? Ayan. At isa nga po sa tinanggap natin ay ang bunga ng banal na Espiritu Santo. So, sa pagkatanggap natin ng bunga ng banal na Espiritu Santo, it comes with responsibility. Amen. Sino rito yung gusto ng responsibilidad? Just say amen. Alam ko hindi ganun kadali. Pag sinabing responsibilidad, mabigat yan. No? Lalo na, pag estudyante ka, minsan sabi nga ni Ate Tin kanina, responsibilidad yun yung binigay sa kanya. Tama? Ngayon kay Kuya John Lee din, responsibilidad yun na by next year siya na ang Corps Commander. Alam niyo po ba yung sino rito yung tawag doon? Pamilya po na pag sinabing Corps Commander, ayun po yung head. Ayan, sunod po siya sa commandant. Ibig sabihin siya yung magiging head ng kanilang class sa ROTC. So, mabigat na responsibilidad. Hindi madali. But then, bakit nga ba yun, Kuya John Lee, ating nabigay sa inyo? Kasi binigyan kayo una ng blessing ng Lord. Amen? Ang kalakasan sa training, ng karunungan. So, dapat mangyari na yung mga na-acquire nyo na skills, knowledge, ayan, ay kailangan maging blessing kayo. Sa paanong paraan? No? By taking responsibility. Amen po ba? So naunawaan ba natin ngayon na yung tinanggap natin ang bunga ng banal na Espiritu Santo, napakadami niya at napakasarap pakinggan. Amen? Na meron kang love, na meron kang joy, na meron kang peace. Amen at iba pa. Pero mas masarap po yan kapag ayan po ay nagagawa natin, na isi-share natin. Alam niyo po ba, nagkakaroon nga po ng biruan sa mga, sa Christian circle yan, na ang tawag na ng isang puno, halimbawa, sino nakita ng puno ng, ito yung natatandaan ko na laging binabato eh, puno ng yung star apple sa Tagalog, kaimito. Ayan, sino rito nakakita ng puno ng kaimito? Mas yung pagtingin mo, ang kintab na lahat at violet na. Hinog na. Diba? Ano ang ginagawa natin? Kasi hindi mo makit eh. Kasi mataas. At may mga langgam o guyam. So anong gagawin mo doon sa puno? Papatuhin. Hindi mo kayang alog yun. Ang laki na. Yung bayabas pwede pa. Pero yung puno ng kaimito, malaki siya, pero binabato, di ba? Bakit? Ano ang gusto natin? Ba't natin binabato? Kasi gusto nating makain yung bunga. So ano yung pastor? Anong ibig sabihin? Alam niyo po, sa buhay Kristiyano natin, tandaan natin, kapag ikaw ay namumunga. Ayan. Kapag ikaw ay namumunga nung siyam na yon, na bunga ng banal na Espiritu Santo, tandaan mo, meron mang babato sa'yo. Amen. May magbabato sa'yo, bakit? Kasi kailangan matikman nila yung bunga. Amen. Ngayon, ang tanong, pag pinato ka ba, anong klaseng bunga ang pinapatikim mo? Ayan. Dapat bilang Kristiyano, alam na natin kung anong klaseng bunga. Amen po ba? Amen. Amen. Ayan. Alam ko, ang bawat sa atin dito nakakaranas minsan ng, hindi nga minsan eh, no, madalas, na tawag doon yung persecution sa atin ng
mahal sa buhay, mga kaibigan, yan ang mga nakapaligid sa atin. So meron pong purpose, meron tayong responsibility na tawag doon, yung bunga ng banal na Espiritu Santo ay yun ang makikita sa atin. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, ang bunga, wag hayaang mabulok. Iparanas mo sa iba. Amen po ka. Pwede ba palakpakan natin ang Lord? Kasi isa itong bagay na dapat nating maunawaan na ang Lord, pag nagbigay ng blessing sa atin, mayroong purpose. Lagi po yun. May purpose ang lahat. At ang pinaka-purpose ito, syempre una, magbigay ng parangal sa Panginoon. Pangalawa, pagpalain ka. At pangatlo, maging pagpapala ka. Lagi pong ganun. Kaya nga po, napakasarap sa piling ng Lord kasi ang buhay mo ay nagkakaroon ng purpose. Bakit? Kasi sa binibigay niya sa atin. Amen? So ngayong umaga po, dito sa ating binasa, ang pamagat po kasi natin ay tinatawag na 1, 2, 3, bearing burdens. Yan. Sinabing bearing burdens, tayo daw po ay magtulungan sa pag-akay sa ating mga bigating sa buhay. So, pabilisan na lang siguro ng taas ng kapay. Sino rito ay may mga bigating sa buhay? Amen! Kaya minsan parang sarap pag-usapan, bigating sa buhay. Yan. Kamusta ang buhay mo? Gaano ba kabigat ang binubuhat mo ngayon? Kamusta ang buhay mo? Gaano ba kabigat ang nararanasan mo ngayon? Sa isipan, sa damdamin, maaaring sa iba't iba pang aspeto ng buhay mo. Amen po ba? So sabi nga po, bearing burdens. Napakahalaga po na meron kang tawag doon, pagbuhat. Amen? Halimbawa na lang, lalo na siguro kung merong isang bagay na nandito sa point A, na kailangan mo dalhin doon sa point B. Amen? Kasi minsan hindi mo kayang itulak pero kailangan mo buhatin. Pero isa po sa mahalaga na maunawaan natin ngayon, no, na sinasabi sa atin ng salita ng Lord, sa verse 2, siguro yan rin si makilagay na doon sa ating ano. Pumunta po muna tayo sa verse 2. Sabi ko nga, iba yung magiging takbo ng pag-aaral natin ngayon. Sa verse 2, sinabi dito, carry each other's burdens. And in this way, you will fulfill the law of Christ. Pero gusto ko makita niyo rin sa verse 5. Sinabi rin dito, for each one should carry their own load. Sa ibang version, for each one should carry their own burden. Amen? So sinabi nito una, verse 2, let us carry each other's burden. Pero pagdating sa verse 5, for each one should carry their own load or burden. So kung titingnan natin, parang nakakontradict. Tama ba? Sinabi, kailangan tayo ay magtulungan na buhatin ang kabigatan ng bawat isa. Pagdating sa verse 5, sinabi, dapat ang bawat isa ay kanyang buhatin ang sarili niyang bitbitin o burden. Amen? Siyempre, ang salita ng Lord hindi nakakontra. Ang gagawin natin ngayon ay bibigyang linaw natin kung bakit nga pa sinabi dyan, let us carry each other's burdens, then we should carry our own burden. Alam niyo po mga kapatid, sa pag-usapan natin ngayon, dito po natin mauunawaan that there is limitation pagdating po sa pagtulong. Amen? Ang pagtulong ay hindi dapat nahihinto. Let us be clear. Ang pagtulong ay hindi dapat nahihinto. Pero dapat merong limitasyon. Amen? Ayan. So, pasok tayo ngayon. Unang bagay po na sinabi rito, no, carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. Sinabi rito, the law of Christ, hindi yung law of Moses. Kasi diba sinabi ni Jesus, sinama rin siya sa dalawa. Ano yung una? Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. At ano yung pangalawa? Love your neighbor as yourself. So ngayon, sinasabi rito, we will fulfill the law of Christ if we carry each other's burdens. Ibig sabihin nito, sinasabi sa atin ngayon na kung ikaw ay mananampalataya ng Panginoon at ikaw ay sinasabing nasa iyo ang bunga ng banal na Espiritu Santo, bilang Kristiyano, isa sa nasa isip mo agad ay tumulong.
Mga kapatid, takuhan natin. Ang una pumapasok agad sa isipan ng isang Kristiyano ay tumulong. So, hindi muna tayo papasok specifically sa isang tao anuman. Pero, isipin lang natin yung word na tumulong. Yan. Sabihin niyo nga po, tumulong. Ayan. Alam niyo po ano yung word na yan ay napakahalaga? Kasi maraming tao ang kailangan ng tulong. At ang katotohanan po, mismo tayo, kailangan natin ng tulong. Hindi man sa tawagan, hindi man sa financial aspect, pero minsan sa mental aspect pala kailangan mo. Wala ka namang problema sa mental, pero sa emotional aspect, meron ka. So in every way, we need help. Ibig sabihin, yung ibang tao, kailangan din nila ng tulong. Amen po ba? That's why, Apostle Paul said, let us carry each other's burdens. Bakit? Kasi ang tao talaga, maraming bitbitin. So sabihin na po natin, aminin po natin yan. Kaya nga ngayon pa lang, nagugulat na ako sa mga estudyante pa lang ngayon. Di ba na ang bitbitin nila? Na, bakit nga ba ang daming kabataan ngayon nag-aaral lang dahil sa pag-aaral nagpapakamatay? Na, iba na. Iba na ang binibigay na bitbitin ngayon sa mga estudyante. Hindi na siguro, sabihin natin, hindi na katulad ng panahon namin. Ayan ano? Yung panahon namin talagang, hindi ko naman sinasabi na magaan. Hindi ko naman sinasabi medyo sobrang bigat. Pero parang tama lang. Pero ngayon sa mga estudyante ngayon, grabe ang burden pagdating sa pag-aaral. And they need help. Hindi sila kailangan lang ng need help dahil sa pag-aaral, kundi kailangan nila ng help kung paano sila i-guide sa pag-handle ng pag-aaral. Amen. Bakit? Kasi alam nyo, sa ngayon, ang estudyante dahil pa nagtatrabaho. From Monday to Sunday, wala lang time sa pamilya. Bakit? Kasi ang naging nasa harapan ay libro, computer, cellphone. Amen po ba? So, kung hindi natin tutulungan ang mga estudyante, how will they handle sa maayos na pamamaraan ng kanilang pag-aaral? Amen po ba? Ganun din naman sa atin sa mga nagtatrabaho. Pero sabi nga, buti nga sa nagtatrabaho, may day off. Ayan ano? Pero napakarami ngayong way na ang daming burden. Hindi lang sa sinasabi sa mga magulang, hindi lang sinasabi sa mga tawag doon, sa mga young pro, pero alam nyo ba, pati sa mga students ngayon. Amen. So isa po yan sa tawag doon sa katotohanan that lahat po ay kailangan ng tulong. Kaya dapat sa isang Kristiyano, ano daw, kailangan natin, ang nasa isip natin ay tumulong. Tumulong. Amen po ba? Amen. Do you agree? Amen. Dapat dito mga matulungin. Amen. Amen. So sabi dyan, nagbigay na example ngayon si Apostle Pablo. Kasi mas maganda na merong example, di ba? Hindi naman pwedeng sinabi mo, tapos bahala na kayo kung anong isipin nyo. Pero isang example ni Apostle Pablo rito, yung sa verse 1. Yan. Pag-usapan natin maigi. Sinabi dito, brothers and sisters, if someone is caught in a sin. Kung sino daw ang tawag doon, nakita na nagkasala o nahuli na nagkasala, sabi dito, you who live by the Spirit. Anong ibig sabihin? You who live by the Spirit, sino daw dito? Ibig sabihin, sino yung merong bunga ng banal na Espiritu Santo. Kaya nga, walk in the Spirit, live by the Spirit. Ibig sabihin, kung sino rito ngayon yung sinasabing malakas. Amen? Sinasabi rito, kung sino rito ngayon yung punong-puno ng banal na Espiritu Santo, should restore that person, ano daw po? Gently. Sabi rito, brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. Diyan muna tayo. Mamaya na itong watch yan, ano? Mga kapatid, pinapakita sa atin dito na isa po sa burden ng isang mananampalataya. Kasi ang usapan dito, usapang mananampalataya. Amen po ba? Ang isa po sa gawain natin, ay kapag alam po natin na meron tayong kapatid na alam natin na nasa pagkakasala o nahuli natin sa pagkakasala, isa po sa tayo ay makakatulong sa kanila ay yung tawag doon, sila po ay ating
tulungan na manumbalik sa Panginoon. Amen. Na sila po ay bumalik sa sinasabi natin sa wisyo. Ayan. Sa wisyo na yung ginagawa nila ay hindi tama. Amen. Pero sinasabi rito, we should restore that person, ano daw po? Gently. Bakit kaya gently? Kasi sinabi dun, di ba? Merong patience, merong kindness, may goodness, may self-control, at merong gentleness. Amen po ba? Amen. Sarap, no? Kasi kadalasan, no, alam niyo po, mahirap na ang isang tao kapag sila ay nagkasala, ang katotohanan po nasaktan sila. Sa ayaw nila sa gusto, ang katotohanan nasaktan sila. So kung sila po i-approach natin ng hindi gentle, imbis na matulungan natin sila, mas nasasaktan din lalo natin sila. Amen po ba? So, yun ang example lamang. Binigay na example ni Apostle Pablo na kapag isang mananampalataya o kapwa mo mananampalataya ay may burden about sin, about sinning, ang isa sa magagawa natin para matulungan ang tao na yon o kapatid na yon ay ma-restore. Amen po ba? Sige, pikit nga kayo. Sa oras na to, sino yung alam mo, nakapatiran o kilala mo na kailangan ma-restore ang buhay niya sa Panginoon? Dilan na. Alam mo na gagawin mo. Tulungan mo siya. Amen po ba? And ano daw po? Be gentle. Be gentle. Ngayon, ang tanong, basta ay ang unang example. Meron pa pong ibang example. Ang katotohanan po, ang taong yan ay tutulungan natin. Amen po ba? At marami pa, ba't ko ba tinanong dito kung sino may mga burden sa buhay? Kasi alam ko, ang bawat isa rin sa atin dito, ay meron din mga taong tinutulungan. Sino dito yung may tinutulungan? Mag-amen na lang. Ayan. Di ba? At alam ko, hindi rin ganun kadali minsan, pero sinisikap natin makatulong. Amen. Sinisikap natin na sa abot ng ating makakaya, tayo ay makabahagi. Iba't ibang paraan. Kaya kapatid, huwag natin isipin lagi na through the means of money lang tayo makakatulong. Hindi. Minsan ang tao hindi kailangan ng pera. Ang kailangan niya minsan sa ibang aspeto mo siya tulungan. Amen? Amen. Pero gusto lang ni Apostle Pablo, tingnan natin ngayon. Yung una, dito tayo ngayon papasok, no? Yung sinasabi, we should restore that person. Ang katotohanan po, pag sinabing we should restore that person, magiging madali sa kanya. Sabihin po natin let's focus po. Magiging madali sa kanya, magiging madali sa kanya na makabalik. Kasi yung bigat na kanyang binibitbit ay gagaan. Amen? Halimbawa po sinabi ko kanina, kung 50 kilos, yung bibitbitin mo, na isang tao ka lang, kapag may tumulong sa'yo, ilan na lang ang bibitbitin mo kaya? Pwede. 25. Sabihin natin, 25, equal yun. Pero okay lang, kahit sabihin natin magiging 30 kilos, doon sa tumulong sa'yo ang 20 kilos. Pero ang mahalaga, na-lighten ang burden. Nakukuha natin? Na-lighten ang burden. Kaya napakahalaga po na tayo ay tumulong. Na i-carry natin ang each other's burden para po ma-lighten ang burden. Ibig sabihin, natutulungan siya na yung bigat na kanyang binibitbit ngayon ay hindi na ganun masyadong mahirap bitbitin. Ibig sabihin, nagkakaroon siya ng gabay. Amen? Ayan. Kung nakukuha ba natin? Ayan. So, ang tanong ngayon dito, yung pangalawang verse, ay yung pangalawang sentence. Sinabi, but watch yourselves, or you also may be, ano po? Tempted. Sabi, brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. But watch yourselves, or you also may be tempted. Merong warning. Kapatid, mahalagang tumulong.
tamang tumulong, pero merong warning. Amen? Ano yung warning? Kailangan daw tayo mag-iingat baka kasi tayo ay ma-tempt. Minsan na pag-iisipan, baka ma-tempt ka na yung ginagawa daw ng tao na yun ay gawin mo rin. Amen? Na halimbawa yung tao na yun ay ganito yung gawain niya. Halimbawa lang, manginginom. No? Tapos ikaw, gagabayan mo siya. Baka mamaya, kakausap mo, pati ikaw doon, tumatagay ka natin. Diba? Ako po, personally, I admit, ayun po yung nasa isip ko dati. Pero alam niyo po, tinuwid ako ng Lord. Hindi siya ganon. Yung sinasabi nito na, but watch yourselves or you also may be tempted, hindi ito na yung sinasabi na yung ginagawa niya ay gawin mo rin. Mag-ingat ka kasi baka yung ginagawa niya ay ginagawa mo na rin. Ang sinasabi po dito ng Lord, o sinasabi sa atin, na yung temptation na yan, ay baka pumasok sa atin dito yung tinatawag na pride. Na sinasabi sa atin, baka pumasok sa atin yung tinatawag na self-righteous. Sabi, basta sa makikita yun. Ito, sa verse 3. Sinabi dito, if anyone thinks they are something when they are not, they deceive themselves. Each one should test their own actions. Then they can take pride in themselves alone without comparing themselves to someone else. Nakuha po natin? Sige, pag-usapan natin. So sinasabi sa atin ngayon ng Panginoon na sa pagtulong natin, kailangan genuine. Mga kapatid, kailangan malinis ang intention. But then, ingatan din natin na yung intention na yon ay mahaluan ng hindi tamang kaisipan, ng hindi tamang damdamin. Amen po ba? Bakit? Kasi sinasabi nga dito, sa pagtulong natin, tumutulong tayo dapat dahil sa pagmamahal natin sa tao na yun. Dahil sa pagmamalasakit natin sa tao na yun. Huwag uuwi doon sa punto na kaya ka tumutulong kasi iisipin mo na mas mabuti kasi ako sa kanya. Huwag dadating sa punto na kaya ako tutulong para maipakita sa kanya na ito ang kalagayan mo at ito ang kalagayan ko. Mas mainam sa'yo. O minsan, nangyayari pa kaya ako tutulungan parang sampal sa'yo yan dahil sa ginawa mo sa akin. Amen. Isa po yun sa nangyayari ngayon. Aminin sa hindi ng marami, dumarating sa punto ng isipan natin na it's payback time. Sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon, wag. Sabi mo nga sa katabi mo, wag. Nawa ang pagtulong natin ay laging merong malinis na intention. Amen. So sinabi niya na we should carry each other's burden, but then let's watch ourselves na hindi tayo matempt. Saan tayo matempt? Nantignan natin na mas magaling tayo sa iba, na mas angat tayo sa iba, kaya tayo may kakaya ng tumulong. Amen? Hindi po. Kaya tayo may kakaya ng tumulong dahil sa biyaya ng Diyos. Wala pong iba. Kaya kami kakaya ng tumulong dahil pinagpala ka ng Panginoon. Hindi yun dahil sa'yo. Kaya nga sinabi niya na if anyone thinks they are something when they are not. Ano sinabi dyan? Ang mga tao daw minsan talaga nag-iisip tayo that we are something. Ibig sabihin, ganito kasi ako, kaya ganyan ka lang, kaya tulungan ka. Hindi. Sinabi niya, but they are not. Yung iniisip mo minsan na ikaw magaling ka, maayos ka, ang katotohanan, hindi. Ayan yung magkikip sa'yo sa ground. Yung sinasabi na hindi ka aangat dahil sa kayabangan o sa pagmamalaki. Ayan yung magpapanatili sa ating nakaapak sa lupa. Na huwag mong isipin na ikaw ay mas magaling o mas maayos sa iba. Kasi ano sinasabi doon? Niloloko mo lang ang sarili. Kaya sabi mo sa katabi mo ngayon, huwag mo loko yung sarili mo. Ay mo, ako rin. Ayan. Huwag tayo maglokohan. Dahil lang sa biyaya ng Panginoon, kaya tayo may nagagawa. Kaya nga sabi dito, let's watch ourselves para hindi tayo matempt. Kung meron man, yan, kung meron mang gustong tawag doon, kung meron mang gustong mag-credit sa sarili,
meron ditong binigay na pamamarahan. Ano daw? Sabi nito, each one should test their own action. Ano daw yung titingnan mo? Napakahalaga ng salitang own actions. Huwag kang tumingin sa iba. Huwag mo tingnan yung ginagawa ng iba. Ano to tingnan natin? Yung sarili nating ginagawa. Malinaw? As sinabi, then they can take pride in themselves alone. Amen? Hindi ka magyayabang sa iba? Ano lang, sa sarili mo lang. Amen po ba? Ano daw? Sa parang-paraan? Kasi ang tinignan mo lang ang sarili mong action. Pero alam niyo po ba sa totoo lang, pag tinignan natin sariling action, it enlightens sa word ng Lord, masasabi mo wala ka maipagmamalaki. Ang katotohanan po, wala tayong maipagmamalaki. Kaya nga sabi rito, no? Then they can take pride in themselves alone. Ano daw sunod? Without comparing themselves to someone else. Amen po ba? Napakalinaw po na sinasabi ng Lord dyan, no? Sa pamagitan ng Apostle Pablo, na kailangan po, lagi tayo may ginagawa na hindi tayo nakukompare sa ibang tao. Sa pagtulong natin, dapat hindi natin pinukompare ang sarili natin doon sa tinutulungan natin. At isa rin po maganda, ay huwag natin din compare ang sarili natin sa ibang mga tumutulong. Ano po ba yung danger pag tinitingnan mo yung sarili mo at doon sa ibang tumutulong? Baka sabihin mo, hindi sapat yung ginagawa mo. Kasi parang siya, ang daming nagagawa, ikaw, ito lang. Pero ang katotohanan, yung ginagawa mo ay sapat na. Amen po ba? Malinaw po ba? Bearing burdens. Ito yung unang word na we should carry each other's burden. Napakahalaga na tayo ay tumutulong sa isa't isa. Bakit? Kasi dumagaan ang bawat bitbitin. Amen po ba? But then, ano ang tawag doon? Ano ang warning sa atin? Let us be watchful na hindi tayo dumating doon sa punto na magkaroon tayo ng pride o ng self-righteousness. Amen po ba? Amen. So, ayun ang unang punto. So, doon tayo ngayon sa sinasabi na sa bawat pagtulong ay merong limitasyon. Kasi parang sabi natin kanina, diba, parang nagko-contradict. Sinabi nito sa verse 2, carry each other's burdens. Pagdating naman sa verse 5, for each one should carry their own load of burden. Ito po ang katotohanan sinasabi ng salita ng Lord. Yes! Pwede kang tumulong. Yes! Pwede may tumulong sa'yo. Pero ang katotohanan, yung bitbit mo, kailangan binibitbit mo. Huwag mong ipabitbit sa iba. Makawa natin. Pastor, yan na naman tayo. Alam niyo po, mabigat itong pag-usapan natin ng huli. Actually, nasa huling part tayo. Alam ko sa bawat sa atin, gusto natin tumulong to the point na kahit wala kayo na ibibigay mo pa. Amen? To the point na sasabi mo na, sabi nga nung iba, susubo ko na lang, mapakain ko pa sa iba. Pero maging maingat tayo. Baka kasi ang ginagawa natin sila ay pinapaasa natin sa sarili natin. Amen. Kaya po sinabi na we should carry our own load. Ito ay pagpapaalala sa bawat isa sa atin na, kapatid, pwede kang tumulong, pwede mong pagaanin ang binubuhat ng kapatid mo, ano mang sitwasyon yan, spiritual, sa karir niya o sa pamilya niya. Pero tandaan mo, hindi mo pwedeng ikaw ang lumipit na ng lahat ng iyan. Halina po kayo. Kasi may mga bagay po na binigay sa atin ng Diyos that we should carry. Na tayo ang dapat lumipit. Mga kapatid, nakatotohanan po, baka matagal na po sa buhay natin na meron tayong binibitbit o tinutulungan, pero anong nangyayari tayo na lang ang bibitbit? Sila, wala nang ginagawa.
Baka ang ginagawa na natin ngayon ay tayo na yung nagpapakapagod, pero sila nagpapakachillax na lang. Ano ibig sabihin nun? Kapatid, hindi dapat ganun ang nangyayari. Halimbawa na lang ng tungkol sa usaping pamilya. Kapatid, pagdating sa usaping pamilya, oo, ang pamilya natin ay kadugo natin. Halimbawa, kapatid mo yan. No? Pero tandaan natin, kung sila ay meron ng bitbiting sa pamilya nila, pwede kang tumulong to lighten lang. Pero kapag dumarating na doon sa punto na inaasa na lahat sa'yo, o kung kanino man, hindi na tama ang nangyayari. Kung sila ay walang ginagawa na para gawin yun, kailangan mo mag-set ng limitasyon. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Ganun din sa spiritual life natin. Oo, nandito si pastor. Oo, nandiyan ang leaders natin. Pero yung buhay spiritual mo, ikaw pa rin ang dapat bumit-bit niyan ng gusto. Hindi mo yan pwede sabihin, iaasa mo sa pastor mo. Hindi mo yan pwedeng iaasa sa leader mo. Ang pastor mo at ang leader mo gagamitin ng Lord para pag-aanin. Amen? Pero sabihin pag-aanin lang, hindi. Ikaw na, pastor ang magbitbit. Gawin mo lahat, pastor, para lumago ako, ha? Hindi. Bitbitin mo yung buhay spiritual mo. Kailangan ikaw yung mag-nurture para lumago ka. Kung lagi mo lang iaasa yan, sabihin mo, ay, pag hindi ko kausap siya, mahina ako. Pag wala ako sa simbahan, mahina ako lagi. Kapatid, kamusta ang pagbitbit mo sa buhay? Sa buhay spiritual mo? Inaasa mo lang ba sa iba ng gusto? O gumagawa ka rin ng paraan na binibitbit mo? Nakukuha natin? Ayun yung sinasabi niya na for each one should carry their own load. Kaya ngayong una, kaya nga pamagat natin, bearing burdens. Unang bagay, kailangan matutunan natin na kailangan tutulungan tayo para gumaan. Pero, binibigay din sa atin ngayon ng Lord that we should carry each our own burden. Bakit? Para hindi natin ibigay sa kanila yung dapat binibigay. At ikaw din na tumutulong para maisip mo na huwag kang pumaya. Sabi mo nga sa katabi mo ngayon, huwag kang pumaya. Na ipabitbit sa iyo ang lahat. Ang gawain mo lamang ay gets natin? Alam ko ang pusong Kristiyano malambot. Amen. Alam ko ang pusong Kristiyano ay mapagbigay. But then there is a limitation. Kailangan may limitasyon. Kung sila ay hindi natututo, sila ay hindi lumalago, baka mali ang pagtulong mo. Kasi ang ginagawa mo, ikaw na ang lahat ng bumibitbit. Gets natin? Kung ano yung sinasabing bearing burdens? Alam ko, nakakapunta na yung realization ngayon sa buhay natin. Amen? Na hindi masama ang pagtulong. At hindi dapat nauhinto ang pagtulong. Pero wag to the point na ikaw na lang lahat gumagawa. Ikaw lang lahat nag-e-effort. Kasi ang totoo, hindi natin sila natutulungan. Sa mga natutulungan naman, huwag mong iaasa lahat sa tumutulong sa'yo. Amen? Kailangan matutunan mo na bitbitin mo sa buhay. At magpasalamat ka pag may tumutulong. At kung ano lang yung nakakayanan nila, maging grateful ka. Huwag kang magtampo. Nakulang, na bakit ito lang. Amen? Kasi ang mahalaga, mayroong tumutulong. Amen po ba? Diba, yung parang pinag-usapan natin ngayon, ang bigat nun. Pero kasi, ang salita ng Lord, straight to the point. Hindi yan yung parang yung kape, lagyan ng 1 kilong asukal para tumamis. Bisa mapait, bisa mabigat, pero ang resulta, pagpapala. Kapatid, sa oras na ito, ano ba yung sinasabi ng Lord sa atin ngayon? Napakalinaw lang naman. Kapatid, patuloy kang tumulong. Huwag kang huminto sa pagtulong. Pero magkaroon ng limitasyon ang pagtulong. Amen po ba? I pray nakuha natin yun.
At ano pa nga ba ang warning sa atin din? Sa pagtulong natin, huwag dumating sa punto na magkaroon tayo ng pride. Amen? Huwag dumating sa punto na magkaroon tayo ng self-righteousness. Kaya mga kapatid, alam nyo kapag nakakita tayo ng mga kapatid dyan sa labas na sasabi natin na hindi katulad natin ngayon nag-church, hindi katulad natin na parang ganito, ganyan, na aktibo. Hanggat maaari sabihin na lang natin, mag-pray natin sila. Hanggat maaari, huwag na natin sabihin na, bakit ako? Ako nga, ang dami eh, lalaba rin naman ako, gaganyan din naman ako, ba't siya hindi niya magawa? Huwag nang ganun. Amen po ba? Nasabihin na natin, sana makasama ulit natin sila. Sana i-restore sila ng pray din natin, Lord, kung posible po, gamitin mo ako para ma-restore yung kapatid na yun. Amen po ba? Amen. At ano pa ba? May tunutulungan ka ngayon, tuloy mo lang. Tuloy mo lang. Pero, maging tawag doon, let us be sensitive sa pangusap ng Banal na Espiritu Santo. Kung sinasabi ng Banal na Espiritu Santo na lumalagpas ka na sa boundary, masyado na silang parang sa'yo na umaasa. Amen po ba? Kailangan maturuan natin sila. Yung sinasabi na they should carry their own. Pagkaanin lang natin, pero huwag naman natin bitbitin lahat. Amen po ba? Amen. Sabi ko nga, napaka-ikli lang, pero napakamalaman ng verse 1 to 5. I pray, and I encourage everyone pagdating sa bahay, basahin ulit. At nang namin natin yung salita ng Lord. Yung sinasabi, carry each other's burdens, but then we should carry our own burdens. Pagkaanin, pero wag iasa. Bitbitin, wag ibigay sa iba. Amen po ba? Ayan. Pastor, mabilis ka ngayon Kasi hindi siya kailangan mahaba eh. Mas gusto, sa ngayon gusto ko straight to the point. Makuha natin, hindi na kayo maraming marinig kay Pastor, makalimutan nyo na yung una. Bago pa nakapagin sa pangalawa. Pero ilan lang naman ang puntos dyan. At isa sa way para matandaan natin yan, pagdating sa bahay, ano nga ulit? Basahin. Unawain. Alalahanin ang narinig ngayon. At anong pinakauli? Panalangin at i-apply. Amen po ba? Alam ko kung ba't yan ang binigay ng Lord sa atin ngayon. Kasi marami sa atin dito ang ginagamit ng Lord na nakakatulong sa kapwa. Totoo lang. I know someone, I know, ayan, marami kong kilala. No? Pero God is saying to us na we should put a limit. Baka kasi ang nangyayari, hindi natin natutulungan. Baka natutulungan natin sila na umasa na lang natin. At sa atin din naman ngayon na nakakaranas sa sarili natin, na iasa sa iba, ito rin yung pagkakataon na sinasabi, bitbitin mo kung ano yung dapat bitbitin para ikaw personally ay lumang. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. At lahat kayo tumayo.